Karapat-dapat ba ang kandidato mo? Ako si Risa Singson Kaupeng. Magkapet pandasal muna tayo. Malapit na ang midterm election sa Pilipinas. Ang nakakalungkot na katotohanan ay hindi naman ang mga qualified candidates ang nananalo sa eleksyon, kundi ang mga sikat at kilalang pangalan. Kahit na wala naman silang kakayanan o eksperyensya para sa mga posisyon na inaasam nila. May tinanong ako minsan, kung kailangan mo ng karpintero para ayusin ang bahay mo, kukunin mo ba yung kilala mong sikat at matulungin na kusinera? O yung hindi mo kilala, pero karpintero talaga? Siyempre, alam na natin ang sagot. Ganyan din tayo dapat pumili ng mga ihahalal natin. Nang si Moises ay pumili ng mga pinuno ng Israel, sabi sa kanya ng kanyang biyenang si Jethro, pumili ka ng mga taong may kakayanan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan, at di masusuhulan. Una, dapat may kakayahan ang mga kandidatong iboboto natin dahil pera natin ang magpapasweldo sa kanila. Kung may negosyo ka, kukunin mo ba ang empleyadong hindi kaya gawin ang kanyang trabaho? Pangalawa, ay may takot sa Diyos. Kasi kung walang takot sa Diyos yan, walang takot din niyang gumawa ng kabalastugan. Pangatlo, siya ba'y mapagkatitiwalaan? May track record ba yan ng pagtupad ng kanyang mga pinangako? At pang-apat, yung hindi masusuhulan. Nakakalungkot isipin na ang pagsusuhol ay naging normal na parte na ng buhay ng Pilipino. At ang korupsyon na yan ang sanhi kung bakit hindi umuunlad ang ating bayan. Ang pagboboto ay hindi lamang karapatan bilang Pilipino. Ito rin ay responsibilidad natin sa mata ng Diyos dahil lahat ay apektado sa mga kandidatong ating ihahalal. Tayo magdasal. Lord, itinataas namin sa inyo ang halalan sa May 12. Bigyan niyo kami ng karunungan upang bumoto ng tama at iluklok ninyo ang mga karapat-dapat na mga kandidato na magtatrabaho para sa ikabubuti ng bayan. Amen.